Nag-aalok ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng humigit kumulang 600 libreng programa sa pagsasanay sa Nueva Ecija. Ang mga programang ito ay magagamit sa pamagitan ng 140 accredited technical vocational institution o TVIs sa buong lalawigan. Sinabi ni TESDA Provincial Director Alvin Iturralde na ilan sa mga pinaka-in-demand na programa ay sa agrikultura, turismo, serbisyo sa pagkain at inumin, pagmamanupaktura at konstruksyon. Ang mga programa sa pagsasanay ay inaalok sa buong taon. Kapag nailaan na ang mga scholarship, agad silang ipapamahagi sa mga TVI na may mga naka-enroll sa waitlist na nagpapahintulot sa mga programa na magsimula anumang oras. Sa pagkumpleto ng programa at pagpasa sa assessment, ang mga trainees ay makakatanggap ng National Certificate mula sa TESDA na magiging kapaki-pakinabang para sa mga oportunidad sa trabaho sa loob at labas ng bansa. Ang Nueva Ecija ang may pinakamataas na bilang ng mga rehistradong programa at TVI sa buong Central Luzon na naghihikayat sa mas maraming mamamayan na samantalahin ang mga pagkakataong ito. Para sa enrollment o mga katanungan, maaaring bumisita ang mga interesadong individual sa mga accredited TVI sa kanilang lugar o direktang makipag-ugnayan sa TESDA Nueva Ecija Provincial Office na matatagpuan sa Old Capitol Compound sa Cabanatuan City. Pinagbabaril ang tahanan ng isang tumatakbong konsehal sa darating na eleksyon dito sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija, kamakailan na nagdulot ng pangamba at takot sa mga residente doon. Batay sa Facebook account ni Mr. Nap Ocampo, tumatakbong konsehal, kung saan isinalaysay nito ang naganap na pamamaril sa kanilang bahay noong bandang alas 10:45 ng gabi noong 24 ng buwan ng Pebrero. Naniniwala si Ocampo na politika ang nakikita niyang pangunahing dahilan kung bakit pinagbabaril ang kanyang bahay na matatagpuan sa Barangay Poblasyon, San Isidro. Kung pananakot niya ang dahilan ng pagpapaputok sa kanilang tahanan, ay mariin niya itong kinukundina at nananawagan na huwag gumamit ng karahasan upang walang mga inosenteng madamay gaya ng kanyang pamilya. Sinabi pa nito na wala naman siyang sinasabing masama patungkol sa kanyang mga kalaban sa politika. Si Ocampo ay dati nang naglingkod bilang konsehal ng bayan ng San Isidro mula taong 2001 hanggang 2010. Naging municipal administrator mula 2011 hanggang 2022 at ngayon ay kumakandidato muling konsehal ng bayan. Isinagawa ang pagsubok o test sa mga bagong naka-install na mechanical grain dryers ng Rice Processing Center o RPC3 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Pebrero 27 hanggang 28 taong 2025 ng Regional Agricultural Engineering Division o RAED ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO3. Ang nasabing test sa mga bagong naka-install na mechanical grain dryer ay napakahalaga upang makumpirma na gumagana ang mga ito ng maayos at nakatutugon sa mga detalye at pamantayan ng disenyo. Ang aktibidad ay nilahukan ng nakatanggap ng RPC3 kasamang supplier, APCO staff ng Nueva Ecija at RAED engineers at mga kawani ng pamahalang lokal ng siyudad ng Cabanatuan. Maaalalang nasa 72 million pesos na rice processing system facility ang proyekto sa lungsod na inaasahang makatutulong sa mga magsasaka na mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng ani. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMech
At ang Local Government Unit o LGU ng Cabanatuan City ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement para sa paglalagay ng Rice Processing System o RPS-3 facility na bubuo ng 3 unit ng 12 toneladang kapasidad na recirculating dryers at isang unit ng 4 to 5 na tonelada kada oras na multipass mill. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang LGU ng bodega bilang katapat para sa pagbibigay ng libreng pasilidad ng RPS-3. Sinabi nga ni Philmec Director 4 Dionisio G. Albendia na bukod sa pagbabawas ng post-harvest losses, layunin ng RPS na mapabuti ang kalidad ng milled rice at gawin itong available at accessible sa mga magsasaka para sa rice processing services. Nagpasalamat naman si Mayor Michael Elizabeth R. Vergara sa Philmec sa pagpili sa Cabanatuan bilang isa sa mga LGU recipient ng pasilidad. Aniya, malaking tulong ito sa mga magsasaka. Sa mga pasilidad na iyon, hindi na mapipilitan ang mga magsasaka na magbenta ng hindi pa natuyong palay. Sa gayon ay magbibigay sa kanila ng mas magandang kita.